Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus, for a new day. Welcome dito sa ating live. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Thank you, Father God, for a new day. Hallelujah, Jesus. It's Friday morning in Houston, Texas. Hallelujah. Almighty Father, thank you for a new day. Welcome, welcome. Thank you. Tawagin na ang iba for a new day. It's Friday. Lead me, Holy Spirit. In every step of the way. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Halina kayo. Kumusta? Bernice na naman. Nakaraos kami dito sa snow. Salamat sa Diyos at umaraw kahapon. Nakapagtrabaho na tayo. Si Tito Brian din ay nakita niya mga pasyente. Salamat sa Diyos. God is good all the time. All the time, God is good. Woo! Hallelujah. God is good. So dito na tayo. Welcome, welcome. Matuto tayo sa salita ng ating Panginoong Hesus. Matuto tayo sa salita ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Welcome, welcome dito sa ating live. Nasa na ang iba? So dito ay Friday morning here in Houston, Texas. Welcome Facebook joiners and viewers, YouTube viewers. Welcome dito sa ating live. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Yan, ang sabi diyan sa aking screen, no, anong tawag nun? Yung live effects are not available. Live effects. Okay lang yan, walang filter. Magaganda tayo dahil tayo mga anak ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord, Jesus Christ. So, ayan si Tita Bets. Friday na naman, ako ay nagising. Hallelujah. Thank you, Jesus. God is good all the time and all the time. God is good. Ayan, all black si Tita Bets. So, all black. O, diba? Yan. So, maganda tayo dahil tayo mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kahit walang filter, tayo pa rin ay maganda. Bahala na kayo dyan anong nanood, anong
tingin nyo. Basta ako'y maganda sapagkat ako'y anak ng Diyos. Hi! Hallelujah! So tayo na at pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoong Jesus. So tayo kumanta sa Kanya. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Jesus! Sinasamba kita, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw ang Diyos na nararapat kilalanin. Maraming salamat at kami ay muling nagising. Maraming salamat sa panibagong umaga na kami ay muling makapagsilbi sa inyo, Panginoong Jesucristo. Thank you so much po sa pag-iingat mo sa amin, sa aming mga pamilya, sa pagising mo sa amin. Hallelujah. Salamat sa iyong billions of angels na siyang gumagabay sa amin, na siyang nag-iingat. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang nandiyan 24/7 dito sa aming mga puso upang kami ay turuan kung ano ang nararapat sa iyong harapan. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po. Andito na naman kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. So Panginoong Jesucristo, linisin mo ang aming mga puso, linisin mo ang aming mga isipan, renew our minds, renew our hearts, na
Wala kaming ibang titingnan, kundi si Panginoong Jesucristo lamang, ang simula at katapusan ng aming mga pananampalataya. Oh, hallelujah, Jesus. Worthy of everything, King of Kings, and Lord of Lords. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Holy Spirit, we welcome you. Ikaw na naman po ang mangusap at maraming salamat sapagkat nangusap ka kahapon, you reveal yourself at kung ang mensahe ng Diyos Ama at natuto kami sa iyong kabutihan. Maraming salamat po. We welcome you in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Holy Spirit, we worship you in spirit and in truth. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, nang sa ganun po ay maging bukas sa anumang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. At ipadala mo ang mensaheng ito doon sa buong sulok ng daigdig, upang kung sino man ang nangangailangan ng mensaheng mo, Holy Spirit, ito ay kanilang marinig at sa pamamagitan mo, mabago ang kanilang mga buhay at makilala nila si Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Maraming salamat. Itago mo po ang iyong lingkod sa cross ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang kagalingan, ang kapangyarihan, ang kabutihan, ang kaawaan ng Diyos Ama. Itong lahat ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo. Dinideklara namin na ang live na ito, holy, sanctified by the blood of Jesus. In Jesus' name, Amen! Hallelujah! God bless sa inyong lahat. 14 billionaires na nandito sa bahay ng Diyos na kayo ay nagtiyaga at naghihintay at nag-exert efforts at nakikinig, no, sa
Nandiyan ang mga Biblia ninyo sa bawat araw. So, parang ang ginagawa natin ngayon, ilang araw na tayo, malapit nang matapos ang buwan ng January. Ngayon ay January 24, 2025, Friday. Malapit nang matapos ang January at parang ang nangyayari sa ating mga parang naging routinary na natin na our spirit is longing for the Word of God every day. Every morning, I look forward na, Lord, gisingin mo ako, Lord, at excited ako na ano na naman kaya ang mensahe ng Diyos. Kahapon, pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kahapon, no, ng Banal na Espiritu. Saan na tayo? 1:23 tayo ay nasa... So, 1:23, dito tayo sa Romans 9. Romans 9, verses 1 to 18, no? So, pinapaalala ng Diyos sa atin na ang kanyang kaawaan, sino lamang ang may karapatan na bigyan tayo ng awa o kaya hindi. Tanging ang Diyos lamang, ang Diyos Ama lamang ang may karapatan o siya lang ang sinasabing kung sino ang gusto niyang kaawaan. Kaawaan niya ang gusto niyang kaawaan. Nasa 18, Romans 9:18, kaya nga kinaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang patigasin. So hindi kung sino pa man, kundi ang Diyos lamang ang gumagawa, ang nagpapabago sa buhay ng tao at hindi tayo. Kaya pinaalalahanan tayo na ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya, ang tigas ng mga ulo, hindi sila yun ang dahilan, hindi sila ang nagdidesisyon niyan na bakit ang tigas ng ulo nila, bakit ganito ka bakit ako ang palaging pinipersecute ng mga ito? Bakit ganyan, no? Bakit? Hindi sila ang kusang gumagawa nun, kundi ang Diyos. So, pinayaan ng Diyos na magiging ganito yung taong yan, hinayaan niya para sa ganoon, darating ang tamang panahon, ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa pamamagitan ng taong yan. No, tingnan mo ang taong yan, tingnan mo ang taong ito, 'di ba? May mga sinishare tayo diyan sa Facebook na mga testimony ng mga Pilipino o na sino pa man na dati ay sila ay ganito, dati ay sila ay ganyan. Na andon pa, nabilanggo pa kasi dahil sa ganito ang kanilang mga nagawang kasalanan. Hinayaan sila ng Diyos na mangyari 'yon at nang dumating ang tamang pagkakataon, God's perfect time, binago sila ng Diyos at sa pamamagitan nun ng kanilang masamang buhay o masamang pinagdaanan, yun ang naging testimony nila sa kabutihan ng Diyos ng kanilang mga buhay na ako'y naging ganito, ako'y ganyan, subalit ako ay muling binigyan ng Diyos ng pagkakataon. At kinatagpo ako ng Panginoon, kinaawaan ako ng Panginoon Diyos Ama doon sa silda. Nung ako'y nandoon sa kadiliman ng aking buhay, kinatagpo ako ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. So yun ang nagiging strong testimony ng mga taong ito na pinatigas ng Diyos ang mga ulo, ginawang masama. Dahil time will come in His perfect time kung sila ang pinili ng Diyos, sila ang magiging living witnesses. Tayo, sa ating masamang mga hangarin, sa ating likas na makasalanang pagkatao, ay isa tayo sa mga pinili ng Diyos Ama upang kanyang kaawaan at maging living witness sa kabutihan ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Panginoong Jesucristo. So yung ating thumbnail dyan, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Ayan. Happy moments
praise God. Difficult moments, seek God. Hindi ko nabasa yan ah. Hindi ko nabasa. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God in Jesus' name. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. At tayo ay muling nandito na naman sa bahay ng Diyos. So, ganun yun, no? So, huwag tayong mawala ng pag-asa kung ang ating mga mahal sa buhay ay ang tigas ng ulo, ayaw makinig, tayo pa ang sinasaktan. So, lahat ng bawat iyak natin, yung ating iyak, tears natin, nang dahil sa ating pagdarasal, sa ating mga pamilya, sa ating mahal sa buhay, no? Kung sino man yung taong binigay ng Diyos na burden sa atin, na ipagdasal sila, no? Ay, iniipon niya ng Diyos, iniipon niya. At yung mga tears na yon ay gagawin niya yang joy. Papalitan niya ng joy yung tears na yon dahil hindi tayo sumuko sa ating mga mahal sa buhay. Hindi tayo sumuko sa ating mga pamilya para sa kapurihan ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. Okay, so dito na tayo. Tapos na tayo sa Romans 9, verses 9 to 18, ang Diyos at ang mga Israelita. Dito naman tayo sa Romans 9, verses 19 to 29. Okay? 19 to 29 verses 1. Ngayon ay 24, 25. 19 to 29, mga ka-Team Jesus, ang galit at awa ng Diyos. So, ayan. By the way, gusto nyo bang maging malusog ang inyong mga pangangatawan at regular ninyong nailalabas ang inyong mga dumi? No? Health is wealth ito eh. Tips for being healthy. So, sa pagising nyo sa umaga, pagising nyo, ay uminom kayo ng 2 basong maligamgam na tubig. Warm water or nasa kalagitnaan na medyo mainit-init na, ang sarap inumin sa umaga, pagising mo, dahil ito ay yung maiinit na tubig, yung warm water sa umaga. Ito ay nagpapa-activate ng ating mga internal organs nang sa ganoon ay malinis sila. Pagkatapos nun, after few minutes, 10 to 15 minutes, mararamdaman mo na ang iyong stomach ay naglilinis, gumagalaw-galaw, at magsisignal na yan. I want to go to the comfort room. At doon ka na sa comfort room, ilabas mo na ang lahat ng iyong nararamdaman. Ang lahat ng dumi. Labas! Success! Kaya, pagpasok ko dito sa ating studio ay ang sarap-sarap na ng aking pakiramdam sapagkat na-activate na yung aking mga internal organs at nailabas ko na yung aking dumi na kung ano man yung hindi ka nais-nais sa buong araw ko kahapon ay nailabas na ngayong umaga para ready na naman ang aking katawan na gamitin ng Diyos para sa kanyang kapurihan at hindi tayo magkakasakit. At ang ating mga tiyan ay hindi lalaki ang mga bilbil sapagkat napundo doon yung mga dumi na hindi nailabas. So, kailangang mailabas ang ating mga dumi, yung hindi nagagamit ng katawan natin, kain tayo ng kain na kung ano-ano na lang. So, ilabas natin yun nang sa ganoon ay hindi tayo magkakasakit. Okay? Meron kaming pasyente na nasa ospital pa hanggang ngayon sapagkat ilang araw siyang hindi na ilabas ang kanyang dumi. Ilang araw. At dahil doon ay napoison yung katawan niya dahil sa kanyang dumi. Kaya nakapoison yung dumi natin sa katawan, ha? So, ilabas natin yun. Yun ang mahalaga, mailabas natin, ma-push natin. Kumain tayo ng mga gulay, kumain tayo ng mga prutas na may fiber. Nang sa ganoon ay araw-araw nating mailabas ang dumi na hindi nararapat na nanatili sa ating katawan. Kaya alagaan natin ang ating katawan. To God be the glory. No? 11:12
2014 ako, March 24 akong pumunta dito sa Amerika. Sinundo ako ni Tito Bryant March 24, 2014. So, nag-10 years na ako noong 2024. Ngayon ay 2025. Ngayon ay 24. Isang buwan. Magiging 11 years na ako dito sa Amerika. The Lord willing, ngayong March 24, 2025. At sa awa ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ako nagkakasakit, hindi ako na-hospital. Salamat sa Diyos sa kanyang mabuting pangangatawan. To God be the glory. No? Kaya, health is wealth. So, ingatan natin ang ating mga katawan para sa kapurihan ng Diyos Ama, para tayo ay magamit pa niya. At sa halip na magbayad tayo ng katutak-tutak na thousand of dollars dahil sa tayo nagkasakit, so gamitin natin yung pera na yun, yung provision na yun, para tayo ay maging daluyan ng pagpapala ng ating Panginoong Hesus. At nang siya ay makilala, at nang siya ay mapurihan. Ayan. So to God be the glory. Kaya ayan mga ka-Team Jesus, health is wealth. So, kailangan nating ingatan ng ating mga katawan. Huwag uminom ng mga sodas. Huwag uminom ng maraming mga juices, mga soft drinks, at iba pa. Go for ginger tea. Ayan. So, ang iniinom ko mga ka-Team Jesus ay Myluya. Yung sariwang ginger tea. Sariwang ginger tea ang aking iniinom. So, yung ginger ay inanong ko lang yung ginger, hinuhugasan ko kasama yung balat niyan. Tapos, dinidikdik. At yan, nilalagay ko yan sa aking lagyanan ng tubig. At buong araw ko na yan na pinapalit-palitan ko lang yung aking water sa buong araw. Ay yun ang aking iniinom. So, hindi ako umiinom ng malamig na tubig. Ang iniinom ko ay warm o kaya yung hot water, hot ginger tea na pinapalamig ko ng tamang-tama lang na mainom ko. Yun ang aking iniinom. At sa awa ng Panginoon, hindi ako nagkakasakit. Kailan ba yung COVID 2020? You know? 2020 hanggang 2024, may COVID pa. Yung aking mga kasama doon sa opisina, ilang beses na yung nagka-COVID pa ulit-ulit, nagka-COVID, na-expose pa ako sa kanila dahil sila nagka-COVID. Maging si Tito Bryant, no? It is by the grace of God and the covering of the blood of Jesus na hindi tayo nagkakasakit dito dahil alam ng Diyos na tayo ay nagsisilbi sa Kanya. So yun ang Kanyang reward sa Kanyang mga anak na nagsisilbi sa Kanya ng taos-puso at kinikilala ang Kanyang kapangyarihan sa mga buhay nila. To God be the glory. So yan no mga ka-Team Jesus. Ngayon si Tito Bryant ay addicted siya ng Coke. Palagi siyang umiinom ng Coke. Sabi niya, diet Coke o zero sugar Coke man yan. Ewan ko anong mga Coke niyan. Hindi ako marunong. Pero ang ginagawa ko sa bawat umaga, pagising ko, before ako bubangon, alasing ko, I rebuke. Pinagdadasal ko siya, kiniklaim ko. Naniniwala ako niyan. I rebuke that addiction of soft drinks, no? Yung mga ganyan. In the name of Jesus, I rebuke. Naniniwala ako niyan mga ka-Team Jesus. So, at nilulutuan ko siya ng mga healthy food nang sa ganoon ay manatili ang kanyang kalakasan, ang kanyang lakas at hindi siya magkakasakit. To God be the glory. Hindi tayo magkakasakit sapagkat health is wealth. Ang ating katawan ay mahalaga dahil ginagamit tayo ng ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang kapurihan. Hallelujah. So, ganun yun mga ka-Team Jesus. No? So, may nakikita kayo sa inyong mga mahal sa buhay na ganito ang kanilang mga sitwasyon. Huwag ka nang isang beses ka lang magsabi, ayan ka na naman. Hanggang doon ka na lang. Huwag ka nang magsalita. Huwag ka nang magdakdak ng dakdak. Ito ka na naman. Dadadadan. No? Nagsermon ka na naman. Paulit-ulit. No? Ang gawin natin, tahimik tayong mag-warfare sa ating mga mahal sa buhay. Si mga anak nyo na mga ganito, mga ganyan, tahimik tayong mag-warfare. Pag sila'y natutulog na, we lay our hands unto them and we declare the blessings of the Lord. We rebuke kung anong mga masasamang espiritu na nandiyan sa kanila na hindi nila alam na tayo nagwa-warfare para sa kanila.
Ganon ang ating gagawin, mga ka-Team Jesus. Kasi tayo ang nakakaalam kung anong nangyayari sa mga buhay nila. Anong mga masasamang espiritu ang pumasok sa mga buhay nila. Tayong nakakaalam, kaya kailangan tayong mag-warfare ng tahimik dahil hindi sila ang ating mga kaaway. Ang ating mga pamilya, hindi sila ang ating mga kaaway. Ang mga kaaway natin ay yung mga principalities, yung mga espiritu na itinapon ng Diyos dito sa lupa. Sila ang mga fallen angels, sila ang ating mga kaaway. Ang mga espiritu na yan, kaya ang ginagawa natin, we rebuke them silently. Kung nandito tayo sa warfare room natin, kung saan tayo nagdadasal, tayo ay mag-iingay sa trunong kaawaan ng Diyos. Pero kung tayo ay kaharap natin yung ating mga mahal sa buhay na may gumagawa ng ganyan, tayo ay manahimik. Huwag tayong magsermon ng magsermon ng magsermon ng magsermon. No? Kaya yon ang aking sikreto, mga ka-Team Jesus. Pagtulog na yan, oh. In the name of Jesus. Diba? Ganun lang yun, mga ka-Team Jesus, para walang ingay ang iyong pamamahay, mapayapa, tahimik. Bakit? Tahimik ka lang nagdadasal, tahimik kang nakikipagbuno sa harap ng Diyos, sa yung nagwa-warfare ka. Ganun ang gawin natin. Okay? So to God be the glory, maayos ang ating pangangatawan para sa kapurihan ng Diyos Ama. Hallelujah. So yun ang tip natin sa buhay at sa kalusugan natin, mga ka-Team Jesus. Kain tayo ng mga gulay kaysa yung mga karne at kung ano-ano pang mga kinakain nyo dyan. Less la tayo ng rice, carbo. Kumain tayo ng mga root crops. Mas mabuti ang root crops kaysa sa rice. Okay? Pwede rin ang corn. So, dito na tayo sa Roma 9:16. Roma 9:16, basahin natin hanggang sa 29. Ang galit at awa ng Diyos. Ayan, so basahin natin. Maaaring may magsabi sa akin, kung ganoon, bakit pa niya pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan? At sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Kasi ayon dito sa, 'di ba, yung previous nating pinag-aralan dito sa 18, kinakaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan, pinapatigas ng Diyos ang mga ulo ng ibig niyang patigasin. Kaya continue tayo dito sa 19. Maaring may magsabi sa akin, kung ganoon, bakit pa niya pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan? At sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? O bakit pinapanagot ng Diyos yung mga taong siya naman ang nagpapatigas ng mga ulo doon at wala namang makakasalungat sa kanyang kalooban? Kung may magtatanong daw kay Pablo tungkol doon sa sinabi na ang Diyos lamang ang gusto niyang kaawaan, siya nakakaalam. Gusto niyang patigasin ng ulo ng taong yun, siya rin ang gumagawa nun. Dito tayo sa 20. Pero sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Kung magtatanong tayo, bakit niya parurusahan yan? Siya lang naman pala nagpapatigas ng ulo ng taong ito. Siya lang naman kung ibig niyang kaawaan ang taong yan, kaawaan niya. Bakit pa niya parurusahan? Ang 20. Pero sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Sino tayo para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Wala naman tayong key na magreklamo. No? Tayo ay mga nilikha lang ng Diyos. Kaya hindi tayo makakapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. So, hindi tayo makapagreklamo. We are only creatures of God. Creation lang tayo ng Diyos. Kaya nga, let your will be done on earth as it is in heaven. Kaya lang, ang nangyayari sa atin, nangyayari sa iba, ay ayaw nilang sumunod. Kaya nag-rebel din. No! I will not follow. No! Diba yung nandoon sa mga testimony doon sa sinishare natin sa Facebook, yung isang evangelist, nandoon siya sa bus, tapos ang nangyari ay, Jesus loves you! Ganyan, nagdala siya ng kanyang Biblia,
Anong ginawa ng isang lalaki na yun? Sinampal siya. Quiet! Oh. I have a call. You're noisy. O sinampal siya. O hindi madali yun. No? Hindi madali, mga ka-Team Jesus. Tayo lamang, nag-rebuild yun siya eh. I don't want to hear that. I don't want to hear what you're talking about. I don't know Jesus Christ. I don't want to accept Him. So, ayan o. Bakit niya tayo ginawang ganito? Hindi tayo makapagtanong. Hindi tayo pwedeng magtanong sa Panginoong Kristo. Lord, bakit mo naman ito ginawa sa akin? Bakit mo naman ito hinayaan? Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Na tayo ay susunod lamang, magpuri tayo. Kasi hinayaan niya yun para ang kanyang glory, ang kanyang kaluwalhatian ay maipakita ang kanyang milagro, ang miracle niya sa buhay ng taong ito. Kasi masasabi natin, wow, talaga, nagbago pa yan. Ito ay isang kriminal, isang ganito, isang ganyan. Nagbago pa talaga yan. Unbelievable. Oh. Di ba? Unbelievable. Oh, hindi na tayo makapaniwala na nagbago na pala ang taong ito. Unbelievable. Di ba? Oh, yun. Dito tayo sa 21. Tulad sa isang gumagawa ng palayok, may karapatan siyang gawin ang putik ayon sa gusto niya. May karapatan siyang gumawa ng 2 uri ng sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik. Ang isa ay pang-espesyal at ang isa naman ay pangkaraniwan lang. Oh. Kaya nga, ang ating Diyos, si Panginoong Kristo, He is the potter. He is the potter. We are the pots. Di ba yung mga pots? Sinong mahilig dyan sa mga tanim-tanim? Ako, mahilig ako sa mga tanim, kaya iba-iba ang aking pots. Iba-iba ang forma ng aking pots. So, yung potter, siya, ang lupa lang yan. Kaya nga tayo ay nanggaling lamang sa lupa at hinubog tayo ng Diyos Ama. Kung anong gusto niyang gawin, ito ba ay, ganito ba ang style ng ng anyo na to, ganito ba ang ganyan. Pero lahat tayo ay hinubog ayon sa kanyang imahe, no? We are created in the image and likeness of God, and we are created fearfully and wonderfully by our God Almighty. So yung pattern, kaya nga yung may awitin, mold me, use me, na 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 me, I give my life to the potter's hand. Oh. Yung potter. Kaya ang lupa, minold niya kung anong gusto niyang anyo ng kanyang nilikha. So tayo na mga pots lang, hindi tayo pwedeng magreklamo. Bakit ganito ang aking itsura? Bakit nakaganito ako? Bakit nakaganyan ako? Oh, di ba? We are only pots. We are only creation of God. Oh. So yung putik, 2 uri, isisidlan mula sa isang tumpok na putik. Ang isa ay pang-espesyal, ang isa naman ay pangkaraniwan lang. O, sino ngayon ang makakapagreklamo dyan? Dito tayo sa 22. Ganon din naman ang Diyos. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan. Pero, minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga ang mga taong dapat sanang lipulin na. Wow! Minabuti niya. So, sino ang ating pattern dito, mga ka-Team Jesus? Dito tayo sa 21, wag nating kalimutan. Ang pattern natin ay si Panginoong Jesucristo, ang Diyos Ama, Panginoong Jesucristo. Dito tayo sa 22, wag kalimutan yan. Ang galit ng Diyos, subalit mas minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga. Biruin mo yan. Tiisin muna yung mga nagre-rebelde sa Kanya. No? I was born this way. Kahit na alam naman nila na
Mali sila, ang ginawa lang ng Diyos ay babae, lalaki at babae. Kaya I am sure, to God be the glory, na ang Amerika ay ibibless ng Diyos Ama sapagkat kinikilala ni President Trump na ang likha ng Diyos, ang kilalanin lamang ay men and woman. Babae, male and female. Walang mga whatever. So, yan no? So, kinikilala ni President Trump ang male and female, woman, man and woman lamang ang gender. Wala ng iba. Okay, so yan. Kahit alam ng tao na yun lang, that is common sense. Ngayon, ang tao ay hindi na ginagamit ang common sense. Dahil anong sinasabi nila? I was born this way. No, you are deceived. Hindi ka naging born that way. The Lord has a reason why you are born. At dapat na malaman mo yan, maintindihan mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Okay, so dito tayo. Ginawa niya ito, 23, ginawa niya ito para ipakita kung gaano siya kadakila sa mga taong kinaawaan niya, na inihanda niya noon pa para parangalan. Hallelujah. Para ginawa niya yun na magtitiis ang Diyos. Magtitiis ang Diyos doon sa mga matindi, doon sa yung galit niya, sa halip na ang galit niya ang kanyang paimbabawin ay anong sabi dito? Minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga with lots of patience ang mga taong dapat sanang lipulin na. Ginawa niya ito para ipakita niya kung gaano siya kadakila. So, kung gaano siya kadakila. How good God is. Sa mga taong kinaaawaan niya na inihanda niya noon pa para parangalan. Hallelujah. 24. Ito'y walang iba kundi tayo na mga tinawag niya. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Tayo na mga tinawag niya. Hindi lang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga hindi Hudyo. Dito tayo sa 25. Ito ang sinabi ng Diyos sa aklat ni Hosea. Ang dating hindi ko mga tao ay tatawagin kong mga tao ko. At ang dating hindi ko mahal ay mamahalin ko. At sa mga sinabing kayo'y hindi ko mga mamamayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Hallelujah! So tayo mga ka-Team Jesus ay hindi naman tayo mga Hudyo, tayo ay mga hintil. So tayo ay hindi mga tao ng Diyos, the people, no? Pero yun ay naging prophecy ni Hosea na yung ang dating mga tao na hindi niya mga tao ay gagawin niya ng mga tao. At ang hindi niya mahal ay mamahalin niya. Hallelujah. At ang hindi niya mamamayan, sila ay tawagin ng mga anak ng Diyos na buhay. So tayo, we are the living children of God the Father. Kasi isa tayo sa mga pinili ng Diyos na makilala ang kanyang anak na si Jesucristo, mabigyan ng panibagong pagkakataon upang maglingkod sa Kanya. Oh, hallelujah. 27. Tungkol naman sa mga Israelita, sinabi ni Propeta Isaias, kahit na maging kasindami pa ng buhangin sa tabing dagat ang laki ni Israel. Alam natin si Israel. Si Israel ay si Jacob. Si Jacob ay pinalitan ang kanyang pangalan at ito'y naging Israel. Okay? Jacob siya ay ang anak ni, kung hindi nakakaalam, si Jacob ay anak ni Isaac, si Esau at si Jacob. Pero ang pinagpapala ng Diyos Ama ay si Jacob. Okay. Kaya siya ay laki ng Israel, ni Israel. Kakaunti lang sa kanila ang maliligtas. 28. Dahil mabilis at matindi ang gagawing paghatol ng Panginoon sa mga tao sa mundo. 29. Sinabi rin ni Isaias,
kung ang Panginoong makapangyarihan ay walang itinara sa ating lahi, na tulad sana tayo sa Sodom at Gomora. So balikan natin dito ang 27, tungkol naman sa mga Israelita, dahil 'di ba ang salvation belongs to the Jew. At ang mga Israelita ay galing iyon sa lahi ni Israel o lahi ni Jacob. Kahit na maging kasindami pa ng buhangin sa tabing dagat ang lahi ni Israel, kakaunti lang sa kanila ang maliligtas. Dahil mabilis at matindi ang gagawing paghatol ng Panginoon sa mga tao sa mundo. Kaya nga, ayan na, meron ng digmaan doon sa Israel at maraming mga Israelites, maraming mga tao doon sa Israel, mga Hodyo ang namatay, bata, matanda, no? Lalaki, babae. So kahit daw ang sabi ng salita ng Diyos, kahit daw kasing dami yung lahi ni Israel, kasi 'di ba 'yun ang pangako ng Diyos Ama kay Abraham na ang iyong lahi ay maging sindami ng bituin. Pero kahit naging sindami ng bituin ang lahi ni Abraham, pero hindi lahat ay naililigtas. Hindi lahat ay pinili ng Diyos. So thank you Holy Spirit sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. Oh, hallelujah. Jesus. Amen. So, ang binibigyang pansin dito ngayon ng banal na Espiritu, tayo bilang nilikha ng Diyos. Alam natin na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng kaawaan. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magpatigas ng ulo nung taong yan, yung hinahayaan yung maging ganun. Subalit, tayo bilang mga tao, kung tayo man ang isa sa mga pinili ng Diyos na maging matigas ang mga puso natin, dati, ayoko nga, ano ba yan? Born against. O, di ba? Isa tayo, maaring dati, mayroong mga born again Christians na nag-share sa atin sa salita ng Diyos. At isa tayo doon sa mga nag-persecute sa kanila. No? Mga burn against kayo. O, ginagana ako dati, ganun ako eh. Bata pa ako, yung aking mga kapitbahay, si Ate Elsie doon sa Butuan. Si Ate Elsie, siya ang aking spiritual mother. Hindi niya ako sinukuan. Pag may Bible study sa kanilang bahay, okay, Abita, Bible study na tayo. Ayoko nga, nagtago nga ako minsan. Bata pa ako noon eh. Parang 16 years old o high school. Halika, Abita, halika, Ting. Bible study na tayo, Ting. Minsan na hindi ako pumupunta. Tapos minsan, sige po, iniisip ko, ay, may snacks doon. No, libre ang juice at saka tinapay. Kaya magjo-join ako. Kaya nagjo-join ako doon. Nagjo-join, no? Nagjo-join ako. Ngayon, sabi ko, ayoko nga. Nasasaktan ako nung sa tuwing nakakarinig ako na sinisiraan nila ang aking relihiyon. Na sinasabi nila na yung pagsamba ng mga debulto, ng mga larawan, mga ganyan. Hindi naman yan demonyo sinasamba ko. Si Kristo naman yan, picture man yan ni Jesus. O itong mga si Mary man yan, as ang nanay man yan ni Jesus. Galit ako nun. Kaya pinipersecute ko yun sila. Mga burn against. Yan, mga burn na yan sila. Mga sinusunog na yan sila. Ganon. No? Pero, hinayaan ng Diyos yun na mangyari sa buhay ko yun, o kahit sa inyo, nang sa ganoon, ay pagdating ng panahon, itinakdang panahon na tayo ay piliin na ng Diyos at baguhin niya at binigyan ng kanyang kaawaan. Ang ating ginawang kasamaan, ang ating ginawang pag-persecute sa mga tao ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, dahil sila ay matyagang nagbabahagi sa salita ng Diyos. Doon natin ma-realize, wow, grabe, makasalanan ako. I do not deserve the mercy of God.
I do not deserve the mercy of God. Nung paulit-ulit na si Ate Elsie ay hindi siya nawala ng pag-asa. Ting, lika na ting, ting, simba tayo ting, ganyan. Yung aking nanay at tatay ay busy naman sa maghanap ng pagkain namin. No, wala silang pakialam. Basta ako, okay, punta ako doon, may libre tinapay, juice. No? Alala, kikinig lang ako doon. Pero sa habang ako'y nakikinig, paulit-ulit kong nakikinig, no? Every Sunday afternoon, nakikinig. Unti-unting pumapasok sa puso ko, isipan ko, ang mensahe ng Diyos. Sapagkat ang mensahe ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. It is like a two-edged sword that penetrates into the deepest part of our heart. So, unti-unti kong nakikilala si Panginoong Hesukristo. Unti-unti kong nararanasan ang kanyang kabutihan. At dumating ang tamang panahon na isa na ako sa pinili ng Diyos upang mabigyan niya ng kaawaan. Hallelujah. Sa pagiging like 17 years old. First year college yata ako noon. Isa ako sa pinili ng Diyos, April. At ako'y nagdesisyon na tanggapin si Panginoong Hesukristo at gawin siyang aking Diyos at tagapagligtas. Hallelujah. So, nung makilala ko si Panginoong Hesukristo, nagbago ang aking pananaw sa buhay at sabi ko, ano ba yan? Bakit ko ginawa yun? Ako mismo nagpe-persecute sa mga taong walang ibang ginagawa kundi sundin ang kalooban ng Diyos. We are God's pots. Mga pots lang tayo, mga creation tayo. So mayroon tayong katawagan sa bawat isa. No? Mayroong katawagan tayo sa bawat isa. May hinuhubog tayo ng Diyos ayon sa gusto niyang gawin sa ating mga buhay upang tayo ay maging kapaki-pakinabang sa kanyang kaharian. Ay, masasabi ko sa sarili ko dati, Lord, bakit mo hinayaang maging ganito ako? Bakit mo hinayaan na mangyari ito sa buhay ko? Natural yan na tayo ay nagtatanong. Although, ayon dito sa salita ng Diyos, wala tayong karapatan na i-question ang Diyos. Sapagkat tayo ay mga nilikha lang niya. Pero dahil tayo ay tao, sa sarili nating pakikipag-usap sa Panginoon habang tayo ay lumalakad sa kanyang presensya, habang nilalakaran natin ang ating pananampalataya sa kanya, nagiging personal nagiging personal ang ating ang ating relasyon sa kanya. Kaya nakakapagtanong tayo, Panginoong Hesus, bakit mo hinayaan po na mangyari yun sa buhay ko na naging ganito? No? So doon nire-reveal ng Diyos, ng Holy Spirit, na hinayaan ng Diyos na mangyari yun sa'yo sapagkat may plano siya sa'yo. May plano ang Diyos sa buhay mo para sa kanyang kapurihan. Naging magulo ang buhay ko. Ako'y naging Kristiyano na, nag-asawa na. Naging magulo ang buhay ko. Ano nangyari? Bakit tinayaan ng Diyos yun? Sapagkat may plano siya. Dahil sa gulo ng buhay ko, ayoko na dito sa Cebu. Magulo ang buhay ko. Lumipat ako doon sa Baguio. At doon sa Baguio, kinatagpo ulit ako ng Diyos. Kasi ako ay nag-backslide. Nag-rebuildi ako, hindi sa Diyos, kundi doon sa kay Papa Edgar, nag-rebuildi ako kasi ayaw niya akong pasimbahin. Ayaw niyang magbigay ako ng tithing. Isanay na ako nung ako'y nagtrabaho pa, nung naging born again Christian ako at age of 17, no?
ay na-convict ako na kung ano mang meron ako, I have to give. So yung baon ko, nagtrabaho na ako, nag-working student ako nung ako'y nasa kolehiyo, habang ako'y scholar ako ng gobyerno, academic scholar pa ako, hindi ako nakatira sa aming bahay, doon ako nakatira sa aming pinsan na kung saan may maliit na bata doon na iniwan din ng kanyang nanay. Naghiwalay ang nanay at tatay at walang nanay. So ako naging nanay, naging tutor ako, naging tagapag-alaga ako ng batang yun, si Christina. Ako doon, sinasahuran nila ako doon, libre pagkain ko, lahat-lahat. Habang ako'y nasa kolehiyo, sabay-sabay kami, kasi pareho kami ng university ng batang yun, hanggang sa ako'y mag-graduate. Pero alam ko yung tithing, at ginagawa ko yun, sinusunod ko yun. Nung ako'y mag-asawa, ang nangyari ay pinagbabawalan na ako ng asawa kong mag-tithing, si Papa Edgar. Pero siya ay nasa langit na ngayon, no? Kinuha na siya ng Diyos, maaga pa. So yun, nag-rebuild ako sa sarili ko. Hindi ako makapagsimba, pinagbabawalan ako magsimba. Sabi ko, Lord, I'm sorry, I made a mistake. Yung bang hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos, dahil iniisip mo, pwede namang mabago ng Diyos itong taong ito. Hindi Do not be equally yoked with the unbeliever. Yun ang sabi mga dalaga at mga binata. Tayo ay na-inlove tayo sa isang tao, na-inlove tayo itong taong ito ay yun ang dahilan upang ma-inlove tayo sa kanila, pero sila naman ay hindi naman sila mga Kristiyano. They do not share the faith that we have. So iba ang kanilang pananampalataya, iba ang sa atin. Nagkasundo kayo, mahal niyo yung isa't isa, nag-asawa kayo. So, anong nangyari? Hindi kayo magkasundo sa inyong pagsimba. Gusto kong simba dito. Huwag kasi ganyan. Ang tagal ng simba nyo dyan, 3 oras. Samantalang doon sa Katoliko, wala pang 1 oras, tapos na. Dumating pa doon sa Katoliko, hindi na nakaabot sa praise, doon na sa kalagitnaan. Basta lang kay nakasimba, pero late naman ang magsimba. No? Ay ngayon, nang dahil doon, na-depleted ang aking spiritual life. Na-depleted. Natukso ako sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong bagay. Bakit? I long for the presence of the Lord. Nagrebuildi ako Nagrebuildi. So yung aking sahod, hindi na ako. Halimbawa, ang sahod ko ay 50,000. Nilalaan ko yan, ang 5,000 para sa Diyos, tithing ko yan. Hindi ako makakapagbigay, no. Wag yan. Bigay ka lang dyan ng 1,000, okay na yan. 500, okay na yan, no. Hindi pwede, pero that is the consequence of my sin. Dahil yun ang pinili ko Pinili ko siya Pinakasalan ko siya na hindi naman ang kanyang pananampalataya ay hindi naman pareho sa akin. So, I suffer the consequence of my sin because I chose to obey myself than to obey what the Lord wants me to do. But ang Diyos ay napakabuti. Ang kanyang kaawaan, siya ang nakakaalam kung sino ang kaawaan niya at sino patitigasin niya ng ulo. So, tumigas ang ulo ko, nagrebuildi ako. Umalis ako. At dinala ako ng Diyos sa Baguio. Pero napakabuti ng Diyos. Kinatagpo niya ako sa Baguio. At binigyan niya ako ng trabaho ulit sa Baguio. Doon ako sa University, St. Louis University, na isa sa mga tanyag na mga universities sa buong Pilipinas. Nagpakumbaba ako, Lord, nagkasala ako. Patawarin mo ako, nagrebuildi ako sa iyo. No?
Yung mga gusto kong gawin ay hindi ko na nagagawa. Yung magpuri ako sa Diyos, pumunta ako sa evangelism, pumunta ako sa saan ko gusto, dahil gusto kong sumama doon sa street evangelism, gusto kong sumama doon sa ganyan, gusto kong sa mag-Bible study, mayroong group Bible study sa gabi. Hindi na, nung nandun pa ako sa Cebu, pinagbabawalan ako, hindi na ako pwedeng mag-join sa mga ganyan. So I was depleted spiritually. No? I suffered the consequence sa decision kong yun. But God is so good. Pinarating ako sa Baguio at doon muli kong natagpuan ang kapayapaan ng Diyos. Na kung saan ang puso ko ay uhaw na uhaw sa presensya ng Diyos. Na gusto kong magsilbi sa Panginoon, gusto kong pumunta sa street evangelism, doon sa mga jeep, sumasakay kami sa jeep, at nagbibigay ng mga tracts, gusto ko yun. Lord, gusto kong magsilbi sa iyo. Alam ng Diyos ang desire ng mga puso natin. Kinaawaan niya ako. Kinuha niya ako muli, at pinili niya ako muli. At ginamit niya ako doon sa Baguio for 2 years. Hala, doon sa mga bunduki, balabulo-bunduki ng Baguio. Pumunta kami doon para mag-share sa Word of God. Doon, no? Tinitrain na ako ng Diyos doon. Hala, kahit saan, kahit gaano yung bundok doon sa Baguio, pumupunta kami doon para magbahagi sa salita ng Diyos. Ang saya-saya ko doon sa Baguio. Ang saya-saya ko doon. No? At may trabaho ako, binigyan ako ng trabaho ng Diyos. Nagkasahod ako ng 60,000 a month. Malaya na ako. Umalis ako Okay, let's divorce. Hiwalay na tayo. Malaya na ako, pinalaya ko yung sarili ko. Sabi ko, Papa Edgar, you go ahead, mag-asawa ka kung gusto mo. Dahil I want the Lord, I want to serve the Lord. Ayaw naman niya, yung mga bata, ayaw naman niyang ibigay sa akin. Di sa'yo na yan lahat. No? May sahod ako, 60,000 pesos, 60,000 bawat buwan ng sahod ko. Malaya na akong nakakapag gusto ko ang tithing ko, Lord, 6,000, ibigay ko sa'yo, Lord. Gusto ko, sabi ng Diyos, ibigay mo itong 500 mo doon sa kapatid na yan na nangangailangan ng tulong. Yes, Lord. Ang saya-saya ko. Bago ko nakilala si Tito Brian. So, ang akala ko, ayun na yung aking katawagan. Doon na ako sa Baguio, tapos ang saya-saya ng aking buhay doon sa Baguio. Hala, kung early morning praise, maaga akong gumising, andoon na ako sa church, early morning praise. Bible study sa gabi, doon ako. Women's Bible study sa gabi, doon sa Friday, kung saan yung aking landlady, dahil yung landlady ko ay nanay ng pastor namin doon sa church. Sabi niya, Bita, doon naman tayo. Okay po, doon. Kung saan-saan ako, ang saya-saya ko sa buhay ko doon. Pero ang sabi ng Diyos, no, I am just training you here. Dahil mayroon ka pang katawagan. No? Kaya nakilala ko si Tito Brian. Na ganito, ganyan ang sitwasyon ko. Naintindihan naman niya. No? At, yun. Hinayaan ng Diyos na makarating ako dito sa Amerika. Sabi ko nga, ayoko dyan sa Amerika, Lord. Dito lang ako sa Baguio. Masaya ako dito Saya ako sa mga kapatid dito sa fellowship ng church. Sumasama pa ako doon sa praise and worship sa church. Kumakanta ako doon kasabay ng mga magagaling na singers. Hindi naman ako singer, pero the Lord used me na sumama ako doon sa pagkanta. Masayang-masaya ako doon, pero sabi ng Diyos, no, hindi ka lang hanggang Baguio. May malaking plano ako sa buhay mo. Okay, Lord. So, gumawa na naman ng paraan ang Diyos.
Sabi ko, ayoko nga dyan, Lord. Ayoko sa Amerika, Lord. Dito lang ako sa Baguio. Pero, sabi ng Diyos, no. Huwag kang maging matigas ang ulo. May plano ako sa'yo. So, may plano ang Diyos. Sabi ko, yes, Lord. Let your will be done. Di ko man alam kung anong plano ng Diyos dito sa Amerika. Ngayon, dinala ako ng Diyos dito. Sa awa ng Panginoon, nagkasundo kami ni Tito Brian. Pinitisyon niya ako, binayaran niya lahat ng anong kailangan, ng mga papilis ko. Alam niyo kung bakit ginamit ako ng Diyos para sa mga bata? Kasi kunin pala ng Diyos si Papa Edgar. Wala nang, sino ngayon ang susuporta sa mga bata sa kanilang mga pangangailangan? So sa pamamagitan dito, na ako'y nakapagtrabaho, nagpapala ang Panginoon, ginamit ako ng Panginoon upang masuportahan ang pangangailangan ng mga bata doon dyan sa Pilipinas, sapagkat kinuha ng Diyos si Papa Edgar ng maaga. Nadisgrasya siya eh. Nadisgrasya sa kanyang buto. Ang sakit nun. Grabe ang trauma nun. Pero siya ay isang mabuting ama sa kanyang mga anak. Na lumaki ang mga bata na disiplinado, na walang mga bisyo, na business-minded at marespeto. So, all things work together for good to those who love the Lord. So, yung plano niya sa atin, may mga plano tayong gustong gawin. Pero tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam dahil siya ang pattern. Kung ano ang planong nais niya, huwag tayong mag-detour. Kasi may mga pagkakataon na tayo ay magdi-detour. Oh. By the grace of God, nakaraos yung mga bata sa bawat linggo. Nangga, ano ang inyong budget dyan, nangga? Magkano, ganyan. Andyan na ang biyaya ni Panginoong Jesucristo sa inyo. Nandyan na ang kanyang mga pagpapala. I never said, nandyan na yung aking ano dyan, yung aking sahod dyan sa inyo na yan. No. Ang sinasabi ko, nandyan na ang pagpapala ng Diyos, ang blessing ng Diyos para sa inyo. Nandyan na, no? Thank you, Lord Jesus, sa kanyang mga pagpapala. So, yung mga bata ay lumaki sila, natuto sila na it is not me who's supporting them, but it is the Lord. Sabi nga ni Aaron, napakabuti ng Diyos, ma. Bakit? Kinuha niya si Papa na timing naman na nandiyan ka na sa Amerika na makatulong sa amin. You see? So, ganun, no? Yung hindi mo alam eh. Hindi mo alam yung mga plano ng Diyos. Hindi natin alam, hindi natin hawak ang buhay natin. Ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, no, yung sa halip na parusahan na niya yung mga hindi sumusunod sa kanya, ay mas pinili niyang magtiyaga, magtiis, magtiyaga, no, naunawain itong mga taong ito na nagkakasala, para sa ganoon ay mabigyan pa niya ng pagkakataon na mabago. So to God be the glory. Kasi mari kung nandyan lang ako sa Pilipinas, hindi sapat yung sahod ko para sa pangangailangan ng mga bata. Magkano lang ba ang sahod ng nasa Pilipinas ng isang teacher, isang professor? No. Hindi sapat. Isa pa. Yan ay maliit lang na na benepisyo na nandito ako sa Amerika. Ang pinakamalaking granted sa akin ng Diyos ay magamit niya ang buhay ko upang nandito nang ako ngayon sa platform ng Facebook at ng YouTube at malaya na ako nakapagbabahagi sa salita ng Diyos. Hallelujah! No, walang magsasabi sa akin na huwag mong gawin yan. No, hindi pwede yan. No. No? Malaya na ako. At
Napakabuti ng Diyos na ginamit ng Diyos Ama, si Tito Brian. Na si Tito Brian ay wala mang pamilya, single man yan si Tito Brian. Nag-iisa, kailangan, sabi niya, ang desire din niya ay, Lord, bigyan mo ako ng babae, Lord, na susuporta sa akin, Lord, na ang desire din ng babaeng yun ay upang magsilbi sa'yo, na sabay kaming magsilbi sa'yo. O, yun ang desire ni Tito Brian. So, siya ang ginamit ng Diyos upang makarating ako rito sa Amerika. At ngayon, meron na tayong ang ministry ng Diyos, ang Team Jesus ay nabuo. Na kung saan, sabay-sabay namin pinagdasal ang Team Jesus, ang mga kasama natin sa team. Kung ano man ang mensahe ng Diyos. At ang pinakagusto ko dyan kay Tito Brian ay yung, hindi naman tayo perfecto, marami naman tayong mga lapses, no? Sige, ganito, ganyan. Pero ang pinakagusto ko dyan kay Tito Brian ay pagdating sa tithing. Ano, may tithing tayo this week? Yes. Oh. Kahit ano nang mangyayari dyan sa aming mga bayarin dyan, pagdating sa tithing. So yun ang desire ng puso ko. Bigyan mo ako ng Christian man, Lord, na susuporta sa akin sa ministry o sa katawagan mo sa akin. At bigyan mo at ng pagdating sa tithing na walang arguments na mangyayari. Ang gulo ng buhay, pag palagi tayong nag-a-argue, huwag mo kasing ibigay yung pera na yan dahil marami pa tayong mga babayarin. Instead of walang argument, ibigay mo kung ano ang para sa Diyos, dahil para sa Kanya yan, at magniwala tayo, we believe, maniwala tayo na the Lord will see us through. The Lord ang tutulong sa atin, sa ating mga pangangailangan. Wala tayong ganong pananampalataya. Wala siyang ganong pananampalataya to believe that the Lord will meet us halfway and He will provide our needs. Wala. So, ang gulo ng buhay. Ang gulo. Pero kapag ang taong kasama mo, ang asawa mo, ganyan, no? Ay pareho ng iyong pananampalataya. Halimbawa, kagaya kayo niyan, si Brother Eric at si Sister Jeanette, si Brother Jomar at saka si Sister Doreen, si Sister Lisa at saka si Brother Eric. Sila ay mga couples natin na sabay-sabay silang nakikinig sa salita ng Diyos. So kung magkasundo sila, kung pagdating sa tithing or what, magkasundo sila kasi pareho silang nananampalataya kay Panginoong Jesucristo at pareho silang naniniwala na ang Diyos ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. So walang gulo. Andoon ang kapayapaan sapagkat pareho sila ng pinaniniwalaan. Pero kung ang iyong husband ay iba ang pinaniniwalaan, ang iyong asawang babae ay iba ang pinaniniwalaan, kaya struggle is real. Nag-i-struggle ako mga katimji sa loob ng mahabang panahon dahil sa aking desisyon. Pero napakabuti ng Diyos. Kasi alam niya ang nilalaman ng mga puso natin. Kaya ako ay malaya. Malaya na ako. Sundin ang kalooban ng Diyos na walang mag-restrict sa akin. Na wag, kasi ganito. No, hindi ka pwede pumunta doon. No, ganito, ganun. Malaya na ako. To God be the glory. At bahala na ang Diyos. No? Hindi ko man pinagdasal na kunin ng Diyos Papa Edgar. No. Pinagdasal ko nga siya araw-araw ang buhay niya. Kaya ako na-surprise nung malaman ko, what? Tsaka tragic ang nangyari sa kanya. Mayroon pa siyang anak na sa iba. No? Kaya nagkaroon kami ng bunso, si Chris Gary. Si Kuya GB, yung aming eldest, nung mamatay si Papa Edgar, stress talaga si Kuya GB. Sabi ko, Kuya, ano nangyayari sa'yo, Kuya? Bakit ka stress? Ang iniisip ko, stress siya dahil nga namatay si Papa, maraming mga bayarin, mga ganito, ganyan. No?
Dito kasi, nung ako'y pinetition ni Tito Brian, nag-file ako dito ng divorce papers dito sa Amerika para mapakasal ako. Nag-file ako ng divorce. Si Tito Brian nagbayad ng lahat, pero si Papa hindi niya pinirmahan. So ilang beses na. So the Lord made a miracle. Nang humarap ako doon sa husgado dito sa Amerika, marami kaming kahit yung aking kapatid ay pinapunta pa doon sa kanila para pirmahan yung aking divorce papers, pero hindi niya ginawa. So naglagay kami ng mga communications at yun ang inilahad ng lawyer sa husgado. At dahil ilang taon na hindi naman siya nag-communicate, walang communication, kaya the judge granted my divorce. At nang dahil doon, kaya napakasal kami ni Tito Brian. At pinetition na niya ako para maging legal ang aking pagdating dito. You see? So God made a way. So sabi ko kay Kuya, anong nangyari sa'yo? Ba't stress na stress ka, ma? Hindi ko kasi alam, ma. Nailibing na nila si Papa, hindi ako nakauwi. Hindi ko kasi alam, ma, kung anong gagawin ko, ma. Anong bang problema mo? Anong problema mo? Na? Kasi ma, totoo pala talaga ma, na si Papa ma, mayroon siyang kinakasama. Sabi ko, anak, matagal ko nang alam yan. 2 years, doon pa lang ako sa Baguio, alam ko na yan. Alam ko na yan. Pero sinabi ko nga sa kanya, malaya ka na. You can do what you want. Mayroon pala siyang ganyan, at saka nagkaanak sila. Okay. So, bakit ka na-i-stress? Anong problema mo dun? Hindi ka nagagalit? Iniisip daw niya, na-i-stress siya, hindi niya alam kung paano niya sabihin sa akin. Dahil ano daw ang reaction ko at baka ako'y magagalit, ganito, ganyan. Sabi ko, Lord, anak, bakit ako magagalit? The Lord made a way for me upang makarating ako dito sa Amerika at pinagpala niya ako upang maging pagpapala sa inyo. May karapatan pa ba akong magagalit dyan sa nangyari sa kanya? No. Why? Hinayaan ng Diyos na mangyari yun nang sa ganoon ay mapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang pagiging dakila. Ayon dito sa salita niya, di ba? Ang kanyang pagiging dakila. Sabi ko sa kanya, Kuya, huwag kang ma-stress niyan. Hindi ako nagagalit niyan. Hinayaan ng Diyos yan na mangyari upang makarating ako dito sa Amerika. At nandito na ako. Ginamit ako ng Diyos para sa inyo, para sa salita ng Diyos. I'm so happy na I'm here. Kahit may mga struggles man ako naranasan in between, but God is with me. God is with us. Grabe talaga ang relief na nangyari kay Kuya Juby. Ay, Lord Jesus, thank you. Yun, sabi niya. Hindi ako nagagalit niyan. Sabi ko, nasaan na yung bata? Nasaan na yung babae? Kinausap ko pa yung babae. Batang-bata pa eh. Ate, yun nasa sinasabi ko, ate, ate, o ganito, wag kang matakot sa akin. Nung umuwi ako dyan sa Pilipinas, pinuntahan talaga namin yun. At sinusuportahan ko yung anak, sinusuportahan ng Diyos yung anak, no? Sa pamamagitan ko. Wag niyong sabihin na ang bata ay ganyan. Walang kasalanan yung bata eh. Walang kasalanan yung bata. Sino bang magsabi na ipanganak niyo ako? Wala naman, di ba? It's between the mother and the father. Walang kasalanan yung bata. Kaya sabi ko, walang kasalanan yung bata. Asa na yung bata? 2 years old ba yun? 3 years old. Oh, hayaan mo. Tanggapin natin yung anak niya. Anak niya yan eh. Apelido niya yan eh. Kapatid ninyo yan. So, never akong nagpakita ng hatred doon sa batang yun. Sa mga anak ko, no. Nasaan na ang baby natin? O sige, kuya, dandan, isama niyo yan sa budget ha, si Chris Gary, kailangan mayroon niyang pang-budget na ganyan.
Nung umuwi ako, mayroon akong daladalang mga pasalubong para sa kanya. Mga damit, binilan ko ng tablet para maglaro. Dinaunloadan nila ng mga educational ba. O ngayon, nag-aaral na siya. Wala tayong karapatan eh. The Lord knows everything. No? Siya ang nakakaalam sa mangyayari sa ating buhay. Lord, here we are. Father, thank you for the grace. Ako pa ba ang magagalit gayong ako ay bunga lang din ng kaawaan ng Diyos? No? Bunga lang din ako ng kaawaan ng Diyos. Nung magkita kami, natatakot talaga yung babae dahil baka ano daw mangyari sa anong gagawin ko raw sa kanya. Hindi ganyan. Ang mga bata, nung time na namatay si Papa Edgar, ay talagang stress sila dahil, paano to kung malaman ni Mama nga si Papa may ganito pala, nagkaanak pa pala si Papa. Yun ang dahilan kung bakit siya na-disgrasya kasi pumunta siya doon, pag uwi niya, doon siya na-disgrasya. Wala man akong alam dyan na gano'n na pala ang buhay niya. No? Pero sabi ko, malaya naman siya eh. So, nung makausap ko siya, ate, day, ganito, ganyan, day, huwag kang matakot sa akin. Ang anak mo ay anak niya ni Papa Edgar. Wala naman yung kasalanan ng anak mo. Kasalanan yung dalawa yan kung bakit yung ginawa yan. Pero tapos na eh. Ang importante, magsisi ka. Ginawa mo yun. Pero si Chris Gary, kasama yan. Kung ano man ang party na makukuha ng mga bata sa anumang mga ari-arian, mayroon si Papa Edgar dahil marami silang mga lupain doon sa Cebu. Hindi ako tumatanggap ng share ko. I gave my share to the baby. So, 6 kasi yan dapat kasi ikaw yung wife tapos ang anak mo 5. So, 6 kami mag-share ng mga ari-arian ni Papa Edgar. Marami silang mga ari-arian. But no, I did not take my share. Yung mga lupa, mga ganyan, sabi ni Kuya, Ma, hindi namin ito ibinta mga lupa kasi ganyan. Okay, go ahead. I-cultivate natin yan ng mga lupa ninyo. Mag-business kayo kung ganyan-ganyan. Isama nyo si Chris Gary. 6 kayong maghati-hati dyan. See? To God be the glory. Why? Ganon kabait ang Diyos eh. Para mapakita ang kanyang kadakilaan sa mga taong nagkasala na humingi na ng kapatawaran. O ngayon, si Chris Gary ay 6 years old na yata, 7 years old na. Nag-aral na siya. O pinapadala nila doon sa probinsya ng support bawat buwan. Nung December daw ay humingi, si Chris Gary humingi ng, Kuya, bigyan mo ako bili ako ng kuya, bili ako, sabi ni Kuya JB. Oy, ang aming baby, humihingi. Mahal na mahal ng mga bata yung kanilang kapatid. Kasi mukhang-mukha talaga ni Papa Edgar. Hallelujah. So yun, no? At dinadala niya yung apelido ni Papa Edgar. O di yun yung pagmamahal ng Diyos. Kasi kung hindi ako Kristiyano, kung ako'y nasa mundo, why will I? No, bastardo yan. No, hindi yan pwedeng maghati dyan sa mga ari-arian ng akin yung pang-anim dyan. See? Pero kung tayo ay nasa kay Kristo na at binago na tayo ni Panginoong Kristo, hindi na natin iisipin yun. Sabi nga ni Tito Brian, hindi, you have the share. You get your share. You are the wife. You get your share. Because no, I don't get my share. No. I will give my share to the 6th child. Kaya 6 silang maghati-hati dyan sa mga ari-arian ni Papa Edgar. Meron pa silang, may malaki silang lupain doon na kasama sila at maghati-hati daw sila. At si Papa Edgar ay kasama doon yung mga anak ng mga apo. Maghati-hati daw sila, tag 1 million pesos daw sila ganyan. Sabi ko, no, I will not take mine. Give it to your brother. Kasi, kapatid nila yun. See? To God be the glory. Ganun yun. Kung tayo ay nakay Kristo na,
He molded us the way He wants us. Wala na sa atin yung mga pera, yung mga, ano ba yun, yung greed ng tao, yung ganito ng tao, nung ganito ng tao, wala na. So, ang mananaig sa atin ay ang kadakilaan ng Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos. Bakit natin ginagawa ito? Upang mapakita na tayo ay may Kristo. Hindi na tayo ang dating tayo nung tayo nasa mundo pa lang. Kundi tayo ay ayon na sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. To God be the glory. So, paano ko maipakita doon sa mga bata na ako ay may Kristo at nagbago na ako? Kung ako mismo ay magtatanim ng hatred doon sa kanila na huwag mong tanggapin yung anak na bata na yan. Bastado yan, hindi ko yan anak. Huwag niyo yung tanggapin na, huwag niyo kilalanin yan na kapatid. Huwag niyo bigyan yan ng share ng ano, ha? Paano nila malalaman na ako'y may Kristo? Kung ang aking pansariling desisyon ay greed, ay naaayon sa sarili kong galit, hatred, at iba pa. Tayo dapat ang maging witnesses, living witnesses. Ayun sabi sa salita ng Diyos, buhay, no? Buhay tayo ng mga anak ng Diyos, oh. Sabi dito, oh. Ha? Ang dating hindi ko mga tao. So yan ay nasa Romans 9 verses 25. Ito ang sinabi ng Diyos sa aklat ni Hosias. Ang dating hindi ko mga tao ay tatawagin kong mga tao, tao ko. At ang dating hindi ko mahal ay mamahalin ko. At sa mga sinabihang kayo'y hindi ko mga mamamayan, sila'y tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Oh. Paano tayo matatawag ng mga anak ng Diyos na buhay na mismo sa ating pamilya, hindi nila nakikita na tayo nga ay may Kristo? Tayo ang tinatawag na mga living witnesses. Paano makikita ng mga bata na si mama ay may Kristo, si mama ay nag-share sa Word of God, pero opposite naman ang kanyang ginagawa, opposite naman ang mga sinasabi niya sa amin, opposite naman ang kanyang itinuturo sa amin. Paano sila mababago? Paano mo sila makumbinsi at matanggap mo sila? At matanggap nila si Panginoong Jesucristo at mamuhay din sila ayon sa kalooban ng Diyos kung ikaw mismo ay hindi nila nakikita ang pagiging witness mo ni Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ko sa kanila, no, I already forgiven them. The Lord forgave me. I release forgiveness. Kaya, ito na si Mama Avita, Chris Gary. So yon, nandoon nung ako'y nagbakasyon. Pinuntahan namin doon at dinala namin doon sa bahay. O ito na, mga damit mo yan, ha? Para mapakita ko mismo sa mga anak ko, may Kristo ako. I release forgiveness. Therefore, you also release forgiveness. Mag-release kayo ng forgiveness doon sa papa mo kung bakit ginawa niya yun. Release forgiveness. Huwag kayong magalit sa papa niyo. Bakit ginagawa niyo? Huwag kayong magalit. Mahal kayo ng papa niyo. So see? To God be the glory. So ganun mga kapatid Jesus. Tayo ang maging living witness. Kayong mga bata, araw-araw, nagpipray kami, Lord, bago sila matulog, ako bago mag-opisina, I make time na, pagkatapos ng Bible study natin, I make time na ma-pray ko, makita ko sila, ma-pray ko sila isa't isa, mag-pray din sila. Yun ang aming banding every night. You see? Para makita nila nga, I have God in me. At sila rin ay mapabago din mga buhay nila. At tatanggapin din nila si Panginoong Jesucristo dahil nakita nila na totoo si Panginoong Jesucristo sa buhay natin. No? To God be the glory. So mapayapa ang buhay. Walang inis, walang galit. Sapagkat tayo ay
pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sino tayo na hindi magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin? Pero kung hindi tayo magpapatawad sa mga nagkasala sa atin, hindi rin tayo papatawarin ng Diyos. Kaya we release forgiveness dahil tayo ay bunga rin ng pagpapatawad o bunga rin tayo ng kaawaan ng Diyos. Kaya nandito tayo ngayon. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Woo! God is good. Hala, 7:37 na. God is good all the time. Napakabuti ng Diyos. No? Napakabuti ng Diyos. Yan ang aking testimony sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Pinatigas niya ang ulo ko dahil may plano siya. Nag-rebuildi ako dahil may plano siya. Kaya andito na ako ngayon nakatayo. Kaharap kayo sa buong sanlibutan sapagkat may plano ang Diyos. Upang maipakita ang kanyang kadakilaan sa buong daigdig. Na dakila ang Diyos. Mabuti siya. John 3:16, ang kanyang pagmamahal na labis-labis. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. No, kailangan tayo magpatawad. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi tayo pagpapalain ng Diyos. We release forgiveness dahil pinatawad na tayo eh. Kaya we release forgiveness sa mga taong nagkasala sa atin. At mas piliin natin ang kapayapaan, ang pagmamahal ng Diyos, ang fruit of the Spirit, kaysa yung ating pride, kaysa yung ating ganyan. Minsan yung pamilya ko, bakit yan lang? Hindi pwede yan, hindi mo naman yan. Anak, bakit ganito, ganyan, ganyan? Ako ang nagsasabi sa mga kapatid ko, no. Walang kinalaman yung batang yan sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Bakit ninyo parurusahan ang batang yan? Hindi naman yan niya. Inosente naman ang batang yan. Nandoon siya sa sitwasyon na ganito ang mga magulang niya. Kasalanan ba niya yun? Hindi niya yung kasalanan eh. Sa halip na itakwil natin siya, dapat ay in-nurture natin siya na kahit wala na si Papa Edgar, kahit ganito, ang nanay niya ngayon ay nag-asawa na. May asawa na ang nanay niya ngayon. 7 years ago na may asawa nanay niya. Hinayaan na namin na mag-asawa siya. Yes, dahil mag-asawa ka. You are free. Kung lumaki na yan si Chris Gary, kung gusto mo na doon siya titira, yung bahay na pinapagawa ng Diyos doon, yun ay nakaset up sa anim na mga hindi pa tapos eh. Nakaset up yan sa 6 na kwarto. No? 6 yung kwartong nakaset up. Yun ang sabi ko sa kanila, gawin yung 6. First, second, third. May third floor eh, third floor. Gawin mong 6 yan. Para sa ganoon, kung magdesisyon na si Chris Gary na sumama sa inyo, doon siya titira sa Cebu, kasi mag-aral siya, no? Mag-aral na siya, dahil elementary pa siya ngayon, kung mag-aral na siya sa high school, gusto niya na, kasi yung nanay niya ay may sarili namang pamilya, maaring may karoon din ng mga sarili niyang anak, o di kung ang desisyon niya is pumunta siya dito sa atin, sa mga kapatid niya, no? Ay, mayroon siyang sarili niyang kwarto. Hindi mayroon siyang privacy. Sabi ko nga, ano kuya, gusto niya bang mag-high school na dito sa Cebu o dito sa ano? Sabihin niyo para sa ganun, magkasama na kayo dyan, madala ninyo yung kapatid niyo kay Panginoong Kristo. Di ba?
So mayroon siyang sariling share doon sa properties ng kanyang ama. So dapat ay tangkilikin, dapat encourage natin siya. Ganito sitwasyon mo, you are loved. Mahal ka ng pamilya mo. Mahal ka ng Diyos. No? No? Yun ang nakaplano doon sa bahay ng Diyos doon. Wala nga akong share eh. Wala nga akong sarili kong kwarto. Sabi niya, ikaw ma, bakit ma? Ay, hindi ko kailangan yan. Uwi ako doon sa Butuan, doon kina Sharon, uwi ako doon, may bahay doon sila nanay. Kami ni Tito Brian, doon kami. Mamuhay ng simpleng buhay. Pag ako'y tatanda na, the Lord willing, magsilbi sa Diyos. See? Ganon kabait ang Diyos. Kung wala tayong Kristo, we cannot do that. Ang mananatili sa atin ay ang ating greed, ang likas na pagiging makasalanan ng tao. Yun ang mananatili. Ayoko nga. Gusto ko dyan eh. Ang laki ng share ng ano dyan. Akin yan. Ay ganito, akin yan. No. Kaya sabi ko kay Tito Brian, I will not take my share. I will give it to the children. No? So yun, hallelujah, to God be the glory. Napakabuti ng Diyos. God, you are so good. Salamat po, Panginoon sa Kristo. Oh, hallelujah. To you be all the glory, Father God. In the name of Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa iyong mga pangungusap. Salamat sa iyong kabutihan, sa kadakilaan mo. Kung babalikan namin ang aming mga buhay, ang mga nangyari sa mga buhay namin. To you be all the glory and honor. Hindi namin kayang gawin yun. Hindi ko kayang gawin magpatawad sa sarili kong paraan. So, balit, I can do all things to Christ who strengthens me. Hindi ko kayang mag-give way. Lord, but dahil sa iyo, dahil sa iyong kadakilaan, Panginoon sa Kristo, nangyari yun upang ikaw ay mapagmaluwalhati, upang ikaw ay mapurihan na ikaw ang Diyos na buhay. At walang imposible sa iyo, Panginoon sa Kristo. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. King of Kings and Lord of Lords. Glory, glory to your name. Bless us, O Lord. Preserve our lives for your purpose and glory. Lord, salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. Salamat po sa testimony na iyong ibinahagi, na iyong ni-reveal. To God be the glory and honor. Continue, Lord, to bless each of us. Yung mga nandito na nakikinig, I declare, Lord, answers of their prayers, Father, their prayer request, and bless the works of their hands, Father God, at gamitin mo po ang aming mga buhay upang maging buhay na pagtotoo na ikaw ay Diyos na buhay at ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran, ang Diyos na totoo, makapangyarihan sa lahat, the great I am. In the name of Jesus, we give you all the glory and honor, Father, in Jesus' name and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah! Glory to God! Ayan tuloy. Nabahagi ko ang aking buhay, ang aking testimony, mga ka-Team Jesus. Kaya thank you, Jesus, for everything. To God be the glory and honor. Hanggang sa muli, mga ka-Team Jesus. Jesus loves us. Bye-bye.